Ngayong panahon ng tag-init, mas tumindi ang epekto nito sa ilang dam sa bansa. Kabilang na dyan ang Angat Dam kung saan buwaba ang level ng tubig. Yan at iba pa sa ulat ni Floyd Brents. Bumaba ang water level sa Angat Dam at 6 pang dam sa Luzon dahil sa patuloy na epekto ng tag-init. Ayon sa Pag-asa, nasa 180.19 meters na lamang ang antas ng tubig sa Angat Dam. Mas mababa kumpara sa normal operating level na 210 meters. Naitala rin ang pagbaba ng water elevation sa Ipo Dam, Lamesa Dam, Ambuklaw Dam, Binga Dam, San Roque Dam at Pantabangan Dam. Inaasahan namang maaari pang magpatuloy ang pagbaba ng water levels dahil sa kakulangan ng malaking pag-ulan sa mga susunod na araw. Sisimula naman ang DSWD bukas, May 11 hanggang May 15 ang special payout ng 5,000 peso cash assistance para sa mga Grab at Move It drivers at riders sa Metro Manila na hindi pa nakatatanggap ng ayuda. Ayon sa ahensya, makikipag-ugnayan ito sa LTFRB, DICT at mga transport network companies para sa maayos na distribusyon ng tulong. Gaganapin ang payout sa mga itinalagang venue tulad ng Smart Araneta Coliseum, SM Aura Premier at Phil Oil Eco Oil Center. Pinayuhan ang mga benepisyaryo na magdala ng driver's license at sundin ang kanilang assigned schedule para maiwasan ang abala. Samantala, muling nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa publiko laban sa pakikipagtransaksyon sa mga hindi otorisadong cryptocurrency platforms. Ayon sa BSP, maaaring magdulot ang mga ito ng pagkawala ng pera o digital assets dahil sa fraud, scams, cyber attacks at posibleng pagkalugi ng mga platform. Nakikipagtulungan na rin ang BSP sa iba pang ahensya para higpitan ang access ng mga Pilipino sa mga illegal na crypto operations. Pinayuhan naman ang publiko na makipagtransaksyon lamang sa mga lisensyadong institusyon at pangalagaan ang kanilang personal information. Floyd Brents para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.